O mga kababayan, ano nga ba ang sabi ni John Vic Remulla, yung DILG Secretary ng NGVA mga kababayan? Na under Marcos administration, peaceful na ang Pilipinas. Bakit? Dahil ang mga kriminal, RPG na ang dinadala kapag lumalabas. Oh, kaya naman mga kababayan, nabahala si VP Inday Sara. Dahil nagpapatunay daw ito mga kababayan na nagde-degrade na ang peace and order dito sa ating bansa. Akalain nyo, nagdadala na ng RPG mga kababayan ang mga masasamang loob? Kung dati-dati, baril pa lang mga kababayan, ngayon talaga, basuka! RPG! At sa pangalawang yugto ng diskasyong ito mga kababayan, pag-usapan din natin ang taktika ni NGVA sa paparating na eleksyon mga kababayan na diniskas natin ni Sas Rogando Sasot. Panoorin niyo po mga kababayan. VP Inday, what is your reaction doon sa nakakabahala na development na ambush attempt sa kay Mayor Ampatuan na ginamitan pa talaga ma'am ng RPG? RPG! I strongly condemn, no? Kinundi na ni VP Sara. Especially that I come from Mindanao. Dahil yung mga ganito na mga pangyayari, nagpapakita ng degradation ng peace and order. Degradation of the peace and order mga kababayan. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. Ang reaksyon ngayon mga kababayan, no, parang lilipas lang din yan. Oh. In broad daylight. Broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush. Dapat merong malalim na Malamang sa malamang mga kababayan, utusan lang yun. Kung magurgur man yun mga kababayan, yung mastermind nun at yung grupo nun, buhay pa rin. Investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. Paano nagkaroon ng RPG? Samantala mga kababayan, ito yung sinasabi nating diskusyon itong si Sas Rogando Sasot mga kababayan. At ni Joey. Hindi po tayo kasali dyan mga kababayan na yung sa away-away nila si ni Maharlika, Joey, sino pa, si Attorney Trixie. Hindi tayo nakikisali dyan mga kababayan. Dahil mas focus tayo sa mas matinding kalaban natin ang mga bangag. Ito, sinishare lang natin mga kababayan yung input ni Sas Rogando Sasot dito sa paparating na estratehiya ni Bangag mga kababayan. Kung paano niya i-handle itong kanyang kampanya sa susunod na halalan. Ito si BBM, anong pinagawa ng gobyerno niya? Anong pinagagawa? Bato sa last Boy Turo! Sisi ng sisi, parang si Panot dati mga kababayan, Boy Sisi. Sisi ng sisi sa previous administration. O pagdating sa kumanalo yung kakampi sa 2028, sinong sisisihin nila kung may leche-leche sa gobyerno? Si Bangag! Eto nga mga kababayan, nagkampi-kampi kay Bangag ngayon. Just in case, manalo ito sa 2028, which is impossible. Maghuhugas kamay yan. Sasabihin nila yan mga kababayan, namana ko lang itong mga problemang ito. Ang may sala nito ay si Bangag talaga. O yan, Bangag. Yan ang tandaan mo. Yan mga sinasabing kakampi mo ngayon, kakagatin ka rin yan balang araw. Si BBM. Bakit alam ni BBM na siya ang magiging punching bag ng susunod na administrasyon kahit sino pa yan. So, dapat lang naman talaga panagutin mga kababayan itong mga pinaggagawa ngayon ni NGVA. Siyempre, you will put your eggs in several baskets. Eggs si BBM? Kaya Ilan bang eggs? Kaya feeling ko niyan ang gagawin ni BBM. I think magpapatakbo siya ng marami. O sige, mas marami, mas maganda mga kababayan, mas mahahati ang kanilang boto. Dahil ang boto ni Sara mga kababayan, solido. Para mahati yung boto. Pero kung kunwari, kasi 'di ba sa mga survey, yung secondary
yung secondary survey na kung hindi si Sara, ano yan? Kung hindi si Tulfo ang iboboto mo, kung hindi available si Tulfo, di ba nagsuswing din sila kay Sara? Kay Sara, yun nga yung mahirap. Yung mga mahirap kasi yung voters ni Tulfo at ni Sara ay Oh, gusto nila, sige patakbuhin niyo si Tulfo, go! Para makuha daw yung ibang boto kay Sara. Tingnan natin. Si Tulfo, parang bumaba nga sa survey, mga kababayan, yung dati-rating number 2. Andun na sa pangatlo o pang-apat. Oo. nag-cross. Yung, di ba kunwari si Sara yung first mo na vote, kung hindi available si Sara, divided maraming yung voters ni Sara, maraming hindi sure, maraming kumbaga parang kalat siya. Di ba yung si last survey? Di ba yung last survey, wala na sa number 2 si Tulfo? Wala na, laglag na. Ngayon, yung lumang survey na itong tinutukoy ko yung tinakal din namin ni Sas na survey before. Pag si Tulfo ang binoto mo, yung mga voters ni Hindi kami boboto kay Tulfo. Never. Tulfo, kung hindi available si Tulfo, si Sara ang... mapupunta pa kay Sara. Mapupunta pa kay Sara, mga kababayan. Diba, yung mga last surveys na inaano nila, yung ang dami-dami nilang nilalagay ng pangalan. Di ba? Nilagay nila si Bongo, nilagay nila si Robin, nilagay nila si Aimee. That is testing the waters. Yung ganon. Para hindi obvious. Tinitingnan nila kung paano mahahati ang boto ni Sara. Kung possible ba? Kaso, ganun na kadami. Naglagay na kayo ng mga pwedeng makahati ng Duterte. Talagang pwedeng makahati ng Duterte votes. Wala pa rin. Olats pa rin. Ang problema, kung finload nila yung mga ganon, tapos parang, di ba parang nag 7% pa si Bongo, 3% si Robin. No, mataas pa mga kababayan, no? Pero sigurado tayo na hindi yan tatakbo. 4% si Manang. Hindi ba banggain si Sara, mga kababayan? At yung mga percent lang yan, majority niyan mapupunta pa kay VP Inday. Yung mga boto na yan, sigurado pag hindi available yung mga yon, kay Sara lahat ang punta nun. Yes. Diba? Ang tanong dito ha, kung may patatakbuhin marami si Bangag, mga kababayan, may papayag ba sa mga kakampi ni Sara na babanggain si VP Sara Duterte? Actually, alam mo, sino na may endorse si Bongo sa kanila, Robin sa kanya. Kaya, pero ginagawa kasi nila yon para matesting nila kung pwedeng mawasak yung boto ni Sara. Kasi parang yan nangyari kay Erap, no? Kasi si Erap, ang ginawa kasi nila noon is nagpatakbo sila ng marami na pwedeng makawasak ng boto ni Erap. 11 yung pinakamarami at ng presidential candidates ever. 11 yung tumakbong presidente nung panahon ni Erap. Hindi ba? So, ngayon, nung panahon ni Erap, kahit sa ganun kadami, siya pa rin yung nanalo. Kasi nga, unbeatable. So nagkamali sila doon ng eksena sa buhay. So ngayon, ng panahon ngayon kay Sara, nag-iisip sila, kaya nga si Trillanes. Taranta na ang akla, mga kababayan. Kasi, di ba sila wala na. Ngayon na daw ang mga kababayan. Totoong survey. Nagsasabi talaga ng tunay na kondisyon. Ngayon na daw ang tamang panahon para magkaisa dahil wala nang chance. Sabi ni Trillanes talaga ng tunay na kondisyon para alam mo, dahil hindi ka pwede mag-rely sa sarili mo propaganda, bakla. Base your strategy based on ground truth. So nagpapasurvey na yan sila. Ay ngayon, kaya yan nagpapanik na yan ngayon. Dahil alam nila ang katotohanan. Kaya nga, di ba, gusto ni Trillanes na, hindi, kailangan ngayong taon. Di ba ganyan talaga siya? Di ba kailangan talaga ngayon taon? Now na! Makulong na to si ganyan. Sino pa pakulong niya? Si VP Sara? Ano siya, siniswerte? O kaya pala, mga kababayan, sinampahan niya ng plunder. Diyos ko Lord, Trillanes. Kasi nakita niya ng momentum sa survey. At alam niya na 2026 is the last chance. Pero nga, hindi ka na po pwede. It's too late. Bex. Pero yung 2026, itong 2026 is their last effort. It's their last effort to
Kita mo yung Madriaga expose nila, it's dead. Wala. Hindi ba? Madriaga. Ano Oh. ang nakakatakot dyan, Sas? Kasi kung kunwari, Trillanes sa Trillanes yung script ng Madriaga, mga kababayan. itong 2026, I think even if sabihin na natin na mas mahirap mag-file ng impeachment ngayon against VP, they're still going to do anything that they see na merong way to kick Inday Sara out of the race, gagawin nila. Kahit pa sabihin natin na mas mahirap magpa-impeach ngayon because of the budget consideration, because of the numbers, ganyan-ganyan. Pero gagawin pa rin nila. Tapos gagawin pa time rin. sila sa Gagawin pa rin. pambabarda, pambababoy, and things. They can really go very, very low in Yeah, 2020. pero wala namang bago eh. Oo, hindi nakakagat eh. Whatever it is, hindi na. Actually, intay na lang si Inday Sara dyan mag-self-destruct tong mga to eh. Ay, matagal na nag-self-destruct. Doesn't even have to lift their finger. Matagal na Ito nag-self-destruct. nga mag-self-destruct na nga sila. Baka naghati na sila. Mm. Iba yung Makabayan Black. Oh, tapos na ang pagpapanggap ng Makabayan Black. Pero hindi pa totally. Sumisip-sip pa rin sila, mga kababayan, pero unti-unti sila lang bumabaliktad. Gusto nilang ipa-impeach si BBM. Oh. Bakit nila gusto ipa-impeach? Di ba yung dahil nangyari sa Mindoro? Aminin natin yan. Oo. Di ba? Baka putang ina, nagkaunsehan na tayo ah. Nagkaunsehan na ang Makabayan Black at BBM. Feeling ni Bangag tinrider na siya. Ay, hindi. Feeling ng mga mga kababayan makakaliwa, tinrider na sila ni Bangag. Dahil yung sagupaan sa Mindoro, mga kababayan na nagurgur, mga kababayan, yung mga NPA. Tapos tulan pang guilty. Yung mga NPA din, mga kababayan, ng mga financier, journalista kuno. Oo. Nagkaunsehan na. Kaya ngayon, okay na sila ipa-impeach. Ito ba nga nung December, ayaw nila sumagot. Dati-rati, hindi ito panawagan ng Marcos resign. Ngayon, gusto nang ipa-impeach. Sila babalo. Ando na, nagsampa. Tapos lang pagpapanggap Renato Babalo. Yan ang napala nyo, Marcos. Yan ang tinatawag nating huwad na alyansa, mga kababayan. So ngayon, malinaw na, ang akbayan, pro-BBM. Oo. Noong December, wala silang ebidensya. After nung nangyari sa Mindoro, may ebidensya na sila. Biglang nagkaroon ng ebidensya. Oh no! Ganti. Kaputang ina nyo. Pinagloloko nyo kami ang liwaliwanag ng araw. Ay, nagtawanan lang kayo. Kaya yung mga sagot nila doon, bakit kayo nag-file ng impeachment kay Inday Sara? Kasi malinaw ang ebidensya. How about Bongbong Marcos? Kasi walang ebidensya. Yes, ngayon may ebidensya. Ngayon, may ebidensya na. Tapos after na nangyari doon sa Mindorong NPA na nadukot. Hindi nadukot yun, ha? Na-rescue nga yun, mga kababayan. Pasalamat mo yung NPA na yun. Ay nakuha ng sundalo. Biglang may ebidensya na sila. Andun nga yun sa di ba, sa... So, Ewan ko sa inyo. nagkaonsehan na nga. Nagkaonsehan na yung BBM at, to be fair Andun nga yun sa parang hole, mga kababayan, no? Sa bank. naman kay BBM. Patay na yun sana Mahinang-mahina na, wala nang makain. Binigyan ng pagkain ng mga sundalo. Makabayang Black. Wala naman po siya kinalaman sa mga bagay-bagay. Walang alam si Bangag. Wala po siyang malay. In fairness, busy si Ngagba, mga kababayan, sa kanyang mga kapitan dyan. Wala po siyang kamalay-malay. Oo. Hindi nga natin alam kung natulog na siya. Hindi makatulog To be fair, Pero ito yung BBM, no? wala siyang alam. Wala talaga, mga kababayan. At least naman, itong mga sundalo natin, mga kababayan, is kahit yung kanilang commander-in-chief, itong si BBM, at least patuloy nilang, mga kababayan, nilalabanan itong mga NPA. So anyway, ang eksena Literally niya, walang alam. Oo. hindi, ang eksena niya sa buhay ay itong mga pinks, nagkamali sila ng ginawa nang nawasak ang Unipin. Yan ang bottom. Kumampi sila kay
Sila na ang naki-unite kay Bangag, Diyos ko Lord. Kasi, can you imagine, no? If the unit of the pink, their positioning during that time, was, alam mo ba, yung parang, ano ka lang, bardahin mo lang pareho. Oo. O ano naman, di ba? O ano naman Correct. yun. Kung hindi namin kayo, kung wala, They would have, they would have softened the heart of some Duterte supporters that are not very hardcore Duterte supporters. Yes, actually, yung Oo. pa ang makakakuha ng, doon pa maaamor ang swing voters sa kanila. Yes, oo. Wala eh. Parang ano mga kababayan, kami na ang friend ni Bangag, kami na ang friend. Makuha na nila yung mga soft-hearted Duterte supporters. Pagkatapos, makakakuha pa sila ng big share doon sa swing vote. Swing voters. Yung walang Yung swing walang voters. political alignment. O kasi makikita ng mga swing voters, ay buti pa itong mga kampinso o hindi sila opportunista. Kasi mas madali Mga i-package opportunista yun, eh. Kung Oo. kung ikaw ang PR ng campings, ano mas madali i-package? Yung, naging fair sila nung nagkahiwalay ang unity. Oo. Or yung, nagkahiwalang unity, gusto nila sila nang maging ka-unity ni BBM. Unipig. Unipink na mga kababayan. Sila na ang friend. Hindi ka na friend, Sarah. Kami na ang friend ni Bangag. Ay, nakong. Kasi diba? Parang takay na sa part ng universe mo matatanggap yung ganon, diba? Na yung sinusukan ninyo for the longest time, yung mga ginawa ninyong standard ng morals ninyo. Tapos later on, aawayin na naman nila mga kababayan. Tapos ngayon biglang, Wrong move talaga. Tapos hindi raw sila Machiavellian, di ba? Noong 2022, Ay, Diyos ko Lord, makabilyan ik-ik. hindi sila Machiavellian. Ano ginagawa ninyo ngayon? oo. Masama yung Machiavellian mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga dito sa mga walang hiya na ang purpose talaga is evil, pangungurakot. Pero kasi karising Machiavellian Machiavellian na ang iniisip is greater good. Ginagawa ang iba't ibang paraan mga kababayan para makuha ang greater good. Kahit pa yung mali. Pero eto, Machiavellian mga kababayan na hindi greater good ang iniisip. Greater good sa kanilang sarili at paano mangyaman, para paano mangulimbat. Diyos Lord. At wala namang abilidad mga kababayan sa pagpapatakbo ng bansa. Ang inang yan. Ibig sabihin, hindi ka talaga consistent and the people knows. Always remember that this was exactly the same reason kung bakit sinuka ng mga tao ang dilaw ng 2016. Oo. Ayun. Sabi ni Dayan, Hoy Joey, wag nyo na silang bigyan ng lecture, baka sundin kayo. Wala na, tapos na. Tapos na. Ay, hindi naman- Wala na, kahit anong lecture niyan mga kababayan, wala na yan. As good as na yan. Hindi na Damage. nila mare-repair yan ngayon. Kahit sundin nila ngayon, it's not gonna take effect. Yung mga dilaw, mga NPA, mga makakaliwa, mga bangag mga kababayan, wala na talaga yung pag-asa. Mga after 2, 3, 4 presidential election cycles pa yan kakagat. Ay, hindi na. Kung the same personality lang, sina Bangag, sina Pagpag, mga kababayan, sina Risa, sina Kiko, wala na silang sira na yan. Sila ng taga-masid ni BBM. Baka, how can you remove that? Na ikaw ang taga-masid ni BBM? Taga-masid. True. True. Kagaya ni na mga kababayan, sila Dilima, sina Bam Aquino, sina Matching Pangilinan. Grabe no, tahimik pa sa sementeryo sa mga issues mga kababayan. Ano sabi nila? Hindi kami tahimik, nagmamasid lang. Ayun. Wala, hanggang ngayon nagmamasid pa rin ang Matching. Siguro sa inyong mga campings, hindi man dahil political base yun. Baka hindi wala na tayong pakialam sa political base. Doon na tayo sa, ang labanan na yung swing voters. Ang swing voters, nakita nilang sinabi mo, nagmamasid ka. Masid ka. So, paano sila magsuswing your way? Masid ng masid, no? Diba? Masid ka na ng panahon ng korupsyon. Correct. Kaya nga, yung swing voter, kaya nga sila swing voter, sila nga yung taga-masid. Sila yung nagmamasid. Nagmamasid ang mga Matching. Totoong taga-masid. Parang, ay, yung mga may DDS ay, yung mga yellow pinks, ganyan-ganyan, ay,
dito lang ako, tingnan ko lang sila parehas, di ba? Yes. Kasi nagawan nyo pa ng eksena yung mga totoong swing voter, yung mga totoong taga-Masid, inagawan nyo pa ng eksena. Wala na nga sila eh. They have lost it. Tahimik si Bam, tahimik si Kiko sa korupsyon. Sinabi na naman ni Kiko na tagmamasid lang sila. Nagmamasid lang sila. Ay, Hindi kami tahimik, nagmamasid lang. nagmamasid lang. Ang inang yan. Parang, Samantalang dati, pati ulam ni PRRD, pinag-iingayan ninyo. kasi kayo nagmamasid na lang kayo. Yung nagmamasid lang kayo. Ang ina nyo. 'Di ba? Nakakaloka. Anyway, natawag dito, pag-usapan natin yung bardagulan ng Chinese ambassador at saka ni Tariela, ni Larissa Ontiveros, yung mga makabayan shit. Okay, Ayun. So nag-lecture sa St. Benilde si ang pangalan nito, si Tariela. Tariela. Tapos dun sa lecture niya, meron siya mga AI kinembot na ayun nga parang tawag dito, pinoportray na China is a bully, ganyan-ganyan. Tapos ngayon nag-react ng bonggang-bongga yung Chinese ambassador. Bardagulero siya, no? Yung Chinese ambassador. Bardagulero siyang wagas, Tapos yung talagang, tapos nag-escalate hanggang sinabi na nung Chinese ambassador na, sabi, minamalay nyo kami, eme, ganyan-ganyan. Tapos sumasagot si Tariela pa. Pagkatapos, dumating na doon sa point na pinapatawag na si Tariela ng Chinese ambassador to the Philippines na mag-explain ka, ganyan. So, alam mo yon, yung parang pag kayo nagpatuloy kayo sa mga ganitong bagay, magkakaroon to ng matinding consequence, sabi ng gano'n ng Chinese ambassador. Ganun. Tapos, tsaka ikaw, Tariela, ba't ka nagsasalita? Diba? Sino ka? Ba't ikaw nagsasalita? Ginaganon na siya ng Chinese ambassador. Tapos, nag-release ng statement yung DND. At ang nag-sign ay ASEC. ASEC ba yung nag-sign? Parang ASEC yung nag-sign, ASEC. Oo nga, no? Diyos ko po. Mga three positions below the Secretary of... Tapos, ang sinasabi ng Department of National Defense, nagtutwist ng kwento yung China. Ito yung hindi ko maintindihan kay BBM Parang putang, adik ka, bakla. Ba't may nakiyaan yung mga tuta sa gobyerno mo ang magsalita about this kind of matter? Wala na nga. So, ang clue dyan, the Chinese embassy, they're just hindi naman gagawa yan ng move ng walang no embassy in the world of any country will conduct any move that Without thinking it thoroughly. Not even thinking it thoroughly without the go signal from the capital. Diba? So, ngayon na parang ang ginawa na nila is binabaliktad na nila yung ginawang magandang gawa. Bottom line is the Philippines is an ungrateful country. Yun ang eksena sa buhay. Okay? And there's not much you can do in order to tolerate ungratefulness. Okay. Ngayon ang eksena, so bira sila ng bira. And then kasi if you're a government official, you cannot do lectures like this. Yeah. You cannot do lectures like this, government official ka. Tapos you're gonna do a lecture that will have an implication in foreign policy. Tapos ganito yung gagawin mo. To reckless. Very careless on the part of Oo, hindi po pwede yan. It's not allowed. It's not allowed. I don't know if you guys have ever talked to ambassadors. No? You will never really catch them. You will never really catch them speaking ill of your leader. Kahit ikaw na yung asar sa leader mo, ha? They will never say anything. Bakla. Kaya nga pag ganat ako ng basa, sabihin mo talaga, hala, parang masyado. But that is just their job. It's not their job
to speak ill of any leader, no? Kahit imbyer na sila, they will speak amongst themselves, pero they will not say it in public, or paint the leader of a country in this way. Bawal yan sa government officials, no? You have to maintain a certain kind of Demeanor. Okay? So itong si Tariela, napakalakas ng loob ni Tariela to do all these things. Why? Kasi nga. Hindi ba sabihin mo, boss na? Di ba? Sino ba ang ano niya? Who is higher than him? And the president, bakla wala ka na naman kamalay-malay na ganito yung nangyayari. Oo. Yung government mo, nakikipagbardahan na sa diplomatically with China, and then baka pa rin. Oo. You're the architect of foreign policy. Correct. Ibig sabihin, you're no longer in control. Bakla. Oo. Totoo. You cannot even tell your people not to, di ba, not to engage in this kind of conversation, di ba? Oo, na-back off. Oo. Tapos sobrang tigas ni Tariela. Ibig sabihin, hindi kinakatakutan ni Tariela ang architect ng foreign policy. Oo. Ayun. Kasi Sabi ni- dahil matindi ang backer niya. Matinding backer niya. So, ang eksena niyan is I really think I think the patience has already run out. And ano na to, na-calculate na to na parang no love lost. Na kung magkahiwalay man tayo Pilipinas, no love lost. Ganyan ang drama na nila. Ganyan na yung, I think nandyan na yung position ng China. Magkahiwalay man tayo ng landas, Actually, magsolian man tayo ng kandila, no love lost. oo. Ang nakakaloka dito. Pero ngayon, at the Philippine side, can you say that? Na pag dumating na tayo sa punto ng magkasolian ng kandila, Kaya nyo ba? kaya nyo ba? Oo. Yun yung ano kasi sa China na ano nila, so what kung mawala sa kung they will just think of the Philippines, tapos yung mga I'm pretty sure hindi to mga Pilipino. I'm pretty sure ito yung sa mga trolls ng General Dynamics, no? Yung mga nagsuggest na i-shift na ang recognition sa Taiwan, ganyan. Di ba? May mga ganyan sila eksena. Sabi ko, naku, ano to? Mga provocateur to ng General Dynamics. Alam mo yun, ako provocateur ng General Dynamics. Tapos ang eksena is, 'di ba, naggaganon siya. So, meron talagang nagbubuyo sa mga Pilipino. Online, especially online, no? Online. Just to Speaking of, actually, di ba nag-iikot-ikot nga kami? Alam mo, dami naming na-meet na ang alam nila, hindi nila, yung category is, una, hindi nila alam na nakakulong si PRRD sa The Hague. As in, wala silang idea. Oo. Marami namin na-meet na gano'n. So, nung nalaman nila, parang, hindi nila alam. Tapos, yung isang group of, naman, na wala ring alam. Alam nila na napadala si PRRD sa The Hague, pero akala nila nakauwi na ng Pilipinas. So, ngayon, tinanong ko, sabi ko gano'n, bakit nyo naman po nasabi na na nakauwi na ng Pilipinas? Nakita namin, bumababa siya ng aeroplano tapos sinasalubong siya ni Senator Bongo. Sabing gano'n. So, ngayon, parang ang feeling nila, parang back to normal, di ba? Na parang, I think yung nire-refer nila yung mga AI videos. So, may mga nagpapahupa ng, di ba? May mga nagpapahupa ng ng galit. Meron. So ang eksena niyan is kaya nga itong bardagulan kasi ang bottom line kasi nito, no, kung hindi niyo to ginagawa sa totoong buhay, sa pang-araw-araw ninyong buhay, pero pag ikaw ay nagma-manage ka ng isang kumpanya, kahit pamilya mo, nagma-manage ka ng pamilya, anything that you manage, yung goals mo dapat measurable. Achievable. Di ba sabi nga ni Mama Lenny, ang goals dapat smart. Ano ibig sabihin ni smart? Yung acronym niya na SMART, oo. Ano ibig sabihin ng smart? Ano nga yun? S is for
Ano nga yun, nakalimutan ko yung acronym ng Kemerut niya na yun. Ayun yung S is Corporate. specific, measurable, measurable, achievable, realistic, relevant, and timely. realistic, and time-bound. Oo. Okay, ito, yung kakamping. Ano bang goal nyo? Mm-mm. Di ba, your means is makipagbardagulan sa China. Mm-mm. Means for what? For what end? Oo. So yung end nyo ba is, halimbawa, mapapaalis ang China sa WPS. Do you really think that's realistic? Makipagbardagulan ka, mapapaalis mo. Mm-mm. Is it yes or no? Is it a realistic goal that your means can achieve in a time bound and is specific and relevant and realistic? Mm-mm. No. So, ano nga yung kailangan tangible? Okay, dapat tangible yung goal at dapat yung pag-achieve mo ng goal will not come at a huge cost to you. Mm-mm. Kasi kung achieve mo yung goal tapos napakalaki ng cost, bakla, might as well not achieve the goal. Oo. True. Hindi ba? Nagigasin nyo? So, wala sila sa reality. So, pag tinanong mo sila, ano yung tangible goal? Visualize how this would look like. Tanongin mo sila, gaano mo katagal bago ma-achieve with your means? Mm-mm. Bakla, pag sinabi nila sa'yo, pag hindi nila mabanggit sila doon gaano katagal, you are like Zelensky. Oo. Noong nagkaroon na ng offer ng March 2022, bakla, Di pa bakit tinanggap. alam ko March 2022 bakla, Mm-mm. fresh pa lang, wala itong ano, Wala bang mga massive damage sa ano? wala pang message damage at wala pang territorial acquisitions involved. Oo. Ayaw niya. Bakit? Dahil ang gusto niya doon, hindi kailangan natin ipaglaban. Emerut, ags niyo laban. Mm. Lumaban. At nung nagsabi si Zelensky nang lalaban siya, sinong mga cheerleader sa Pilipinas? Mga kakampings. Correct. Oo. Proud na proud kayo kay Zelensky. Proud na proud ang mga kakampings kay Zelensky. 2022. March 2022. Hindi ko makakalimutan niya. March 2022. Oo. Nakala, 2026 na. Mm-mm. Anong nangyari? Bakla nalimas na siya ng Russia yung southern Ukraine. At yung future negotiations niyan, hindi nakapareho nung March 2022. Oo. Ang usapan na ngayon, territorial swap. Bakla nung March 2022, walang territorial swap na usapan. Correct. Sino ngayon ang backer ng Ukraine? Wala. The US doesn't want to spend any more money because nakita nila talunan na eh. Bakit ka pa mag-i-invest? Oo. Correct. Nakita niyo, bakla kasi the US played a gamble. Mm-mm. Maya tayo, pumusta tayo. Ano nakita nila, natalo na sa sugal. Bakla, ikaw ba naman mag-i-invest ka pa? Natalo ka na sa sugal eh. Oo. O iniwan na. Malamang talo na sa sugal. O yung Europe ngayon, hindi na nila malaman kung anong gagawin nila. Alam lang sila mag-finance. O may awit pa sila ngayon sa US with Greenland. Kagulo na. Nabibigay lang daw ng Canada ng $25 billion. Bakla, yung 25 billion na yan, it will just go up in flames. Bakla, ikaw ba, Ukraine ka? Alam mo, talo ka na? Yung 25 billion, ilalaban mo ba yan? O ibubulsa mo? Oo. Mm-mm. Ano tayo? Chikahan totoo. Oo. Chikahan totoo. Ikaw, taga-Ukraine ka, general ka, hindi ka naman tanga, general ka, nag-aral ka ng military science, alam mo kung ang gera ay patalo or panalo. Oo. Naka-receive ka ng 25 billion. Alam mong patalo, anong gagawin mo sa pera? Ibubulsa mo o i-invest mo sa patalo? Dadalhin mo na sa ibang territory. O dadalhin mo na. Di ba yan ang issue ngayon sa Ukraine? Huge corruption. Huge corruption. Bakit? Kasi patalo eh. Oo. You save whatever you can. So ngayon, mangingilayan sila sa pera. Restart your life somewhere Whatever you else. can. Patalo eh. True. Wala na sila. Bakla ang World War III only lasted for 3 years. Lampas na sa threshold na yun. Buong mundo na yan ha. Buong mundo na. Bakla ito, 23, 24. Bakla 4 years ka na. Tama na. Awat na. Hindi mo pa rin ma-achieve yung goal mo.
Oo. Tapos, yung goal mo, bakla umurong na ng umurong. Kasi, noon dati, na wala namang, hindi pa malala, of course, you will not give up more, di ba? Parang, compare sa lugaw, compare ngayon, mas matindi yung i-give up mo kaysa i-give up mo noong March 2022. Oo. Eh dahil naman ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at buwan. So ilalaban mo pa, no? Ilalaban mo pa yung eksena. Hindi ba? True. So ano yung mangyayari? So tuloy-tuloy ka lang. Wala ka na, limas ka na. Everything is finished. Finish or not finish, pass your paper. Pass your paper. Hindi mo na yung maibabalik yung situation ng March 2022 situation. Oo. And you cannot even bring it back. And all you have now is kumbaga suffer more devastation. Suffer more devastation or stop. Eh, if you don't want to stop, edi continue. Continue suffering. Edi continue suffering. Alam mo yun, mas marami kang magi-give up. You already give up how many lives. You already, ngayon dito sa Pilipinas, they are exactly following the same game. At kung sino yung nag-cheer kay Zelensky, they are the ones who would like to lead to become the foreign policy architect of the Philippines. Si Riza Zelensky. Si Riza Zelensky. Hindi ba yan ang mentality ni Riza? Di ba? Katulad ni Zelensky. Oo. Hindi ba? So si Riza Zelensky. May mga upload nun. Buti pa ang Ukraine nanindigan sa kinembot. Di ba? Yan, di ba? Pareho sila. Ngayon, asa na sila? And they would like to follow the same formula when they become. But they're not achieving anything because they don't really know the goal. They cannot, their goal is not measurable. If the goal is not measurable, bakla ego trip lang yan. True. Ego trip lang yan. Tulog mo na lang. Magpapakit ba tayo ng mga kapitbahay? Hindi, alas 4 na. O ano naman ngayon, gising pa sila eh. Matulog na muna tayo, alas 4 na. Patulogin mo muna ako, di ba ka nakakabawi ng tulog? Bakit? Anong ginawa mo? Di ba nga on the road kami ng since January 5. Ayun. Naglibot-libot kami, Visayas, Mindanao, back to Visayas. Nagpa-signature campaign, ganon. So, ayun. Pagod talaga, as in. Yeah. Pero mas So yun ang eksena ng buhay. So ngayon, itong si Tariela at si Ontiveros, well, if you really think that your pakikipagbardagulan with China is, ako talaga feeling ko at this point, China is already at the stage na, well, kung magkasulian man tayo ng kandila, no love lost. Nandun na. They could afford it. Actually, they cannot just afford it, but they won't even feel that you are gone. Mas malala yun. true. Alam mo yung feeling na na di mo magkaiba yung masakit na nagkahiwalay tayo kaysa dun sa, baka hindi ko man lang naramdaman na nawala ka sa buhay ko. True. Pero tapos maganda pa yung tawag dito yung public narrative game ng China. Maganda. Kasi ang ginagawa nila, 'di ba? Kasi 'di ba parang ang drama ng Pilipinas, ay binubuli niyo kami, ganyan. Very active ang China sa pag-rescue ng mga Filipino fishermen. Hindi, kaya wala nang kakagat sa mundo. Kasi, ang partner mo, US, iba ka basang-basa na ang pangalan ng US ngayon after ng Venezuela. Yung nangyari sa Venezuela, bakla, ganitong double whammy Yung nangyari sa Venezuela, pumangit na ang pangalan ng US, pangit na nga sa Global South. Ibig sabihin, yung mga hindi Western countries, tsaka na. Tapos biglang hinangad ang Greenland. Nung hinangad naman yung Greenland, kanino naman tsumaka? Sa Western nations. So, bakla, yung double whammy na. Double whammy ka na. Tapos ikaw, gusto mo yung narrative mo, ang China, pinakabuli. Sino makikinig sa'yo? Correct. Bakla walang,
kung ano man yung suffering na iniinda mo, you cannot compare it to what happened to Venezuela and what's happening in Greenland. And I think parang ready na talaga yung China to parang Sulian na kandila. magsulian ng kandila. Kasi 'di ba yung last na statement ng China na mga chang may consequences to, tang ina nyo. Oo. Hindi po pwedeng walang consequences to. Huwag nyo kaming inaano dito. Ganun na yung tono ng Chinese ambassador eh. Kaya nga, the world is not on your side. Di ba? Kasi, kita mo bakit hindi ka makakuha ng airwaves? Binubuli kami ng China kasi sinasabuyan kami ng tubig. Bakla! I-compare mo yan sa, yung presidente ng Venezuela, kidnap. Gustong angkinin ni Trump ang Greenland. Greenland has real people living there, ha? Tapos sasabihin mo, sinasubuyan kami ng tubig. Ang layo! Ang layo ng suffering mo sa totoong suffering na nangyayari sa mundo. Nag-gets ninyo? Akala yung suffering mo is suffering ng maarte sa buhay. Hindi ba? Kasi una-una, may territorial dispute kayo. Talagang magbabanggaan kayo dyan. Tuloy pa rin pala ang bardahan nila, Sas. Ito, busy yung Chinese Embassy Manila. 4 hours ago, ang dami nilang post. Tangina. Ang dami palang update ngayong araw na to. Pero feeling ko talaga yan na yan. Nasa stage na sila ng, okay na magkaso nila ng kandila. Well, we wouldn't feel that you were gone anyway, ganyan. And that you were ever here anyway, ganyan. So, yung pala, okay na sila kanilang makipagsali ng kandila kasi they never felt that you were here anyway, ganyan. Mas masakit yun. Nandito ka pala. Ayun sabi, we will not exercise restraint or remain silent when China is attacked or smeared. For every attack, there will be a response. We will see it through the end. So, ayun na nga. Ano na sila ngayon? Bardahan. So, Oo. o di, panindigan nyo. Gusto nyo makipagbardahan sa China. O di, panindigan ninyo. Consequence to consequence. Ang galing nung China magsasabat, Oo. Yung Chinese ambassador. Apparently, parang pala siya, nag-work pala siya sa embahada sa US, ng China to the US. So, sanay siya talaga sa mga bardahang ganito. Oo, kasi yung US embassy yung Chinese embassy sa US, nakikipagbardahan din sila. Pag nakita mo yung nila, yung Facebook. Masagutan nila, oo. Nakikipagbardahan talaga sila sa US. Oo. Na parang kami, yung parang yung mga tipong kami ang nag-o-oppress sa mga tao, tapos may mga pinapakita nila yung tingnan niyo yung street niyo sa San Francisco, ganyan. International bardahan, Bardahan din sila kasi doon, na tipong na sinasabi kasi 'di ba daming sinasagot nila yung mga ganong eksena na sila yung nagpapahirap sa mga tao nila, tapos napakita nila yung Native Americans na tala naman kayo pagkatapos yung tigihin lahat ng Native Americans, mga ganyan eksena. Ganon. Kaya itong bardahan na to, di ba sino ba to si Vincent, ano po pangalan ng Chinese, si Gao? Basta si Gao, di ba nung nangyari ng tariff, tinatanong siya nung I forgot which channel to, Western channel. Ang sinasabi, hindi ba kayo natatakot na ang laki-laki ng tariff na sabi niya, we don't care. Na parang gano'n niya. We don't care. Suffer? We don't care. We have suffered. Parang, we have suffered and stood up again. Yan, nag-viral yan eh. Yung viral yung niya na yan eh. Yun yung niya, di ba? Na walang care. Parang nirepost ko pa nga yun sa kay YouTube Shorts ko yung interview niya. Pero na posisyon nila, paghihirapin nyo kami. Baka dumaan na kami sa paghihirap. Kaya rin namin ulit bumangon mula sa paghihirap. Ilang beses na kaming dumaan sa paghihirap, bumangon muli. Ganyan. So, kaya nga, you want to be smart, no? Kasi ang pakikipagbardahan, pagdating sa international, hindi to katulad ng pakikipagbardahan lang, ng kabardahan mo sa pang-araw-araw na buhay.